May papakita ko sa inyo. Eto. Kaya medyo matagal guys na hindi ako nakapag-upload kasi eto yung inaasikaso ko. Yan. Isang free energy machine. Okay, yan siya guys. Parang matagal na yan Yan. Eto guys ay nag-harvest ng radio frequency tapos kino-convert niya. Iniipon niya yung mga kuryente na yan from atmosphere, from radio waves, mga antena. Tapos kino-convert niya into 220. Meron siyang motor dito para makapag-boost, makapag-supply sa ating box ni Mang Juan. Sana all. Pero ito guys ay hindi niya battery ito. Tanggalin natin. Yan, tanggalin natin to. Baka mamaya isipin nila may nakalagay na battery. Yan, meron din siyang tester dito na sinadya kong pinturan para hindi nyo makita kung gumagana o hindi. Ayan. Itong box ni Mang Juan guys ay umaabot siya ng nasa 100,000 watts. Baliw! Kaya malaki yung box niya para maiwasan natin na medyo malapit sa kanyang reactor. Kasi nga ay malakas yung radiation niya. Siya nga pala, bago ko malimutan, etong machine na to ay tatawagin kong The Destroyer. Yun. Okay. Tapos, saka natin pabibilisin ng konti. Napasilip natin. Yan. Hanggang sa lumakas. Yan. Tapos, saka natin i-on itong isa. Ayun, may kuryente na siya, oh. Nagbi-blink na, oh. Okay. Ngayon, na-under na yan. I-engage na natin yung kanyang output. Meron na yan. Boom. Oh. Diba? Yan. Oops. Next time na lang. I-reveal natin yan. Tapos, ito. Okay. Ayun oh. Ayun oh. Medyo mahina nga lang. At syempre, alam ko sa mga viewer ni Mandilasag, hindi kayo madaling magoyo ng mga ganitong klaseng machine. Ayan. Eto, may papakita ako sa inyo na mas interesting at mas maganda. Ayan, eto ang mobile power station. From Conpex Multifunctional Mobile Power. At least, eto, 100% na legit kaysa yung mga DIY na yan. Okay, siya nga pala guys, may balita ako. Naubusan daw ng stock ng 250 ampere na Predator. Huwag kayong mag-alala guys kasi dumating na yung mga panibagong stock nila. Ayan. Ilalagay ko na lang po sa description box, Predator 250 ampere. May review na ako guys ng unang version nito. Pero ito ngayon guys ay pure sine wave na siya. Para sa mga juicy. Ayan. Ayan ha. Si Conpex na nag-adjust sa inyo. Buksan na natin. Okay. Yun ang exciting ngayon yung pagbubukas. Kasi nga makikita natin yung actual na laman niya. Ayan siya guys. Okay. Meron siya Conpex lithium battery smart battery charger. Yan o. Okay, security smart charger pala. Tapos meron siyang alligator clip para sa kanyang car jumper, battery jumper. Kung sakaling malobat yung sasakyan natin, huwag tayong mangamba. Okay, tapos additional cord para sa ating mga appliances. Okay, tapos meron siyang user manual. Ito guys ay available only on English version or language pala. Mainit. Okay, eto guys yung mismong power station. Mabigat siya. Mabigat. Ayan, tagilid natin para mahugot. Nagbabacuum pala. Tara! Yan siya guys. May kabigatan guys kasi 15 kg. So napakabigat. Marami silang pinago dito guys para sa ating mga kababayang juicy. So, eto guys ay upgrade version na siya.
marami silang binago dito na importante sa mga generator, mga inverter, power station. Ayan. At highly recommended ko guys para sa mga naghahanap ng maganda at murang power station. Ito guys, napakaganda nito. Kasi yung isang ganito na ginagamit ko hanggang ngayon gumagana pa rin. Isa-isayin natin yung dahilan kung bakit dapat mong bilhin ito. Okay, dito sa side to side meron siyang 6 watts na LED. Ayan, meron siyang floodlight or cove light. Bago natin magamit yung dalawang ilaw na yan, ay dapat ma-activate muna natin or mai-on natin yung kanyang interface or yung kanyang display. Okay, long press lang natin. Yan! Ang ganda guys kasi yan yung isang binago nila. Napakagandang display. Yan, magagamit na natin yung kanyang dalawang ilaw. Malakas siya oh. Yun oh. Malakas guys. Yan oh. Diba? Kitang-kita naman sa display kasi talagang nagkakaroon pa ng flare. Ayan. Tapos, kung papatay natin, pwedeng individual. Pwedeng isa lang. At dito sa kanyang harapan, ang unang kumuha ng atensyon ni Juan Dilasag ay yung kanyang display. Kitang-kita naman guys, napakaganda ng kanyang display. Makikita lahat ng status ng kanyang laman. Kung gusto nating patayin, ilong press lang natin. Tapos kung gusto nating buhayin, ay ilong press din lang. Kahit na anong naka-active dyan, kung dito natin pinindot ng long press, lahat yan ay mamamatay. Hindi siya mag-on pag sandali lang na i-press. Safety niyan guys, kung just in case na yung mga bata ay magdudot-dot dito, kung ano mga tinutusok, hindi siya makukuryente. Yan, long press lang natin. You know? Okay, dito meron siyang display ng output, power, percentage, tapos yung percentage ng laman ng battery, tapos yung laman ng battery, 13.2. 98% pa lang yung battery. Ayun, 223 volt AC. Automatic din yung kanyang blower na lalakas at hihina at mamamatay. Kung just in case malamig na yung system, mamamatay siyang kusa. Automatic. Ayan. Subukan natin dito. Yun, namatay na yung kanyang blower. Okay. Yan. Lahat yan, pati AC namatay. Okay. Tapos, eto naman ay yung kanyang charging input or yung kanyang multifunctional input-output. Yan. Dito natin ilalagay yung kanyang car jumper or battery jumper. Para sa ating sasakyan, kung just in case na malobat yung ating battery, pwede natin siyang i-jump start. Okay? Ito guys ay protected siya ng mga IGBT sa loob. Meron siyang circuit tapos mga transistor na maliliit para i-switch yung kanyang output. Para kung may sira yung battery, shorted siya, hindi madadamage yung power station, hindi masisira yung battery. Kung sa bagay, meron siyang BMS, automatic din yun na mag-cut off. Hindi na niya bibigyan ng output. Tapos kung may solar tayo, pwede natin gamitin para mag-charge. Gamitan lang natin ng port na ganito, yung EC5. Saksak natin na ganyan. So ito guys ay hindi rin siya pwedeng baliktaran kasi nga meron siyang polarity. Hindi siya masisira. Ayan. Okay? Tapos meron din siya guys output na cigarette plug. Kung just in case nag-camping tayo tapos yung kanyang supply ay cigarette plug, pwede yung mga ref na portable. Siguro wala namang magdadala ng malaking ref, matakaw yun. Pero pwede lang kasi nga pure sine wave siya, pero sandali lang maubos kasi nga ay malakas kumain yung mga ref. Yung mga portable lang, yung mga maliliit. Okay, yung mga DC. Ito guys, 10 ampere, 12 volt yung kanyang output. Pag i-activate natin, short press lang natin to. May ilaw naman siya, makikita natin kung mayroon siyang output. Pwede natin isaksak dito kung mag-charge tayo para sa mga appliances na mahaba yung wire or yung mga solar, pwede natin siyang i-charge gamit yon kasi mahaba naman to. Pwede. Okay, yan siya guys. Oh. Yan, meron siyang display doon. Yan, DC1. 10 ampere yung kanyang output. So, ito guys yung port niya sa cigarette plug kung may mga appliances tayo na kailangan ng mahabang wire or solar panel na yung default ditiklop. Pwede siyang i-charge gamit dito. Okay? Tapos dito guys ay meron siyang dalawang output na USB Type A tapos isang Type C 3.0.
Tapos meron pa siyang output na DC na dalawa. Tapos dito naman yung kanyang charging input. Okay? Dito pwede tayo mag-charge ng cellphone kaagad. Hindi na natin kailangan ng AC. Dito na pwede na. To activate, eto lang. Subukan natin. Unahin natin yung type A. Yan. Tapos dito. Yun o. Umandar kaagad. Tapos kung gusto natin patayin, press lang natin minsanan. Okay? Subukan natin yung type C. Type C to type C. Mas mabilis kasi. Yun. Then, patayin natin para makita natin kung mag-charge. Yun o. Automatic. I-try din natin sa tablet kung kaya niya. Yan. Yun o. Nag-charge siya ngayon. Tapos, kung may mga appliances tayo na kailangan ng DC, kagaya ng mga router na ganito, kung may mga gustong mag-internet, yan, pwede siya guys sa DC na to. Gamitin lang natin yung mga ganitong port or cord. Yun, umandar na siya. Okay? So, paano naman kung siya i-charge? Ito guys ay may tatlong option kung paano siya i-charge. Dito, pwedeng solar. Gamitan natin ng EC5. Or, dito, gamitin natin yung cord niya na ganito, cigarette plug. Tapos kung may solar tayo na foldable, pwede. Kung may nakamount na solar sa tuktok ng sasakyan, ito pwede. Tapos kung kuryente naman, ito guys, gamit si Conpex, lithium batteries, charger, smart battery charger. Ito guys, kasama na niya sa box. So, buksan natin. Ito guys, yung kanyang smart battery charger. Okay? Ito guys ay supported siya ng fast charging. Okay? Mas mabilis niyang kargahan. Kasi nga kung minsan, lalo kung rapid yung brown out, kailangan natin may charge kaagad. Okay? Ito guys, isasaksak lang natin dito. Ganun, tapos sasaksak natin sa kuryente. Okay, patay natin. Kasi automatic na kapag sinaksakan natin ito, magpapakita yung kanyang display. Okay, pag isaksak natin sa kuryente, isaksak muna natin sa kuryente or sa grid. Yan. Ganda diba? Automatic din yung blower na kapag nagcha-charge siya, aandar siya. Tapos kung fully charged na siya, mamamatay siya. Merong display ng kanyang percentage. 13.4 volt DC. Ayan. So, ganun lang siya guys. Tatlong option yung pwede natin gawin pag mag-charge. Dito, or dito. Pwede lang. Okay? Yung kanyang display, automatic siyang mamamatay kapag hindi natin ginagamit. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 minutes or 10 minutes, automatic siyang mag-shutdown. Pag walang naka-on, dito na interface. Okay? Pero pag may naka-on, ay syempre, alam ba namang automatic siyang mamamatay. Umabot na tayo sa kanyang pinakamahalagang parte, yung kanyang AC output. So ito guys ay meron siyang dalawang output, universal, pwede, at dalawa pa para hindi kayo mag-agawaan sa isa. Pwede rin kayong gumamit ng extension para dumami, pero tingnan nyo guys yung sinasaksak nyo kasi baka masyadong malakas na. Meron pala siyang cover. Tanggalin na natin. Satisfying. Wow. Sana all. Ang output nito ay 220 volts, 60 Hz, tapos 1000 watts. Pero umaabot siya ng peak surge ng 1200 watts. At ang pinakamahalaga nito ay pure sine wave siya. Oo na. Siyempre, patutunayan natin yan na true sine wave talaga yung kanyang output gamit yung tester natin. Ay, di pa pala naka-on. Tanga ka rin eh. My mistake. Okay? On natin. Boom. Ayun, umandar na yung kanyang blower. Ngayon, makikita natin kung totoo. O baka may niloloko tayo ni Conpex. Yan. Okay. Pure sine wave. Napakalinis na
sine wave or true sine wave. Diba? Baka yung isa lang, baka square yung isa. Subukan natin. Yan. Okay? So, itong pure sine wave kasi, safety siya sa lahat ng mga appliances. Mas smooth yung kanyang andar. Tapos, mas pino, mas tahimik kung gagamitan natin ng mga appliances, mga amplifier. So, hindi siya maugong compare sa square wave. At isa pa, mas malakas siya talaga compare sa square wave. Meron akong circular saw dito guys. Eto, maliit lang siya pero mataas yung kanyang wattage. Huwag nyo susubukan kung just in case makabili kayo ng ganito ha. Yan. Eto guys ay 2,200 watts. Susubukan natin kung magti-trip siya. Ayan. 2,200 watts, 50 to 60 Hz. Okay, yan siya guys. Nakasaksak sa power station. Subukan lang natin yung tibay niya. Malakas siya. Isa pa. Eto guys, matakaw to talaga. Ayos, malakas. No doubt. Malakas. So, kumusta naman Juan Dilasag yung kanyang battery? Malaki ba? Sinlaki ba siya ng iyo? Wag naman ganyan. Wag naman yun. Cute size lang. Sana. Ay! Mahilig kayo sa malalaki ha. Eto guys, ang battery nito ay nasa 264,000 mAh or equivalent ng 1,002 Wh. So, napakalaking battery guys. Ayan. Kahit cute size yung sa akin, malaki naman yung battery nito. Ang kakarin eh. Eto ang pinakamahalagang tanong. Juan Dilasag, magkano ang presyo ni Conpex Power Station 1,000 watts with pure sine wave yung kanyang output? Ang presyo po nito sa Lazada at Shopee ay 16,995 pesos. Ayan. Hindi siya makita. So ilalagay ko na lang po sa description box. Puntahan nyo na lang. O yan, baka sabihin na naman ng iba. Juan Dilasag, ang mahal naman. Guys, yung ibang brand nga, nasa 300 watts pa lang, nasa 18, 19, 20 hanggang 25,000 pesos na. Eto, budget na budget. At naka pure sine wave na, malaki pa yung battery, di ba? Maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. At next na video natin, bubuksan natin yung ating invention na free energy machine, na destroyer. Okay? Sa susunod na video niyan, aabangan nyo. Abangan nyo pala. Bye-bye!